Noong 1962, may mga cargo ship mula sa Soviet Union na papunta sa Cuba nang harangin sila ng United States Navy. Ang krisis na yon ay naitala bilang isa sa mga sandaling pinakamalapit ng mundo sa nuclear war. Ngayon sa 2026, parang inuulit ang parehong eksena pero sa ibang lugar, sa Strait of Hormuz. Nagpatupad ang United States ng full blockade gamit ang 3 carrier strike groups at higit sa 15 warships. Sa mismong sandaling nagsimula ang blockade, agad itong naramdaman sa dagat. Ang mga oil tanker na papunta sa China ay napilitang umatras. Ang unang tanker ay nag-U-turn sa loob lamang ng 20 minuto. Ayon sa marine traffic data, ang tanker na Rich Starry ay biglang lumiko habang papalapit sa Hormuz. Sinundan pa ito ng isa pang tanker mula sa Austria at isa pa. Sa kabuuan, 3 tanker ang umatras bago makarating sa kanilang destinasyon. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa gitna ng sitwasyon, nagsalita ang Defense Minister ng China na si Dong Jun. Direkta ang kanyang babala sa Amerika. Ayon sa kanya may kasunduan ng China at Iran at hindi dapat manghimasok ang Estados Unidos. Matapang ang mga salitang iyon, pero sa aktwal na sitwasyon, wala ni isang barko ang naprotektahan ng China sa dagat. Sinubukan nilang lampasan ang blockade, pero nabigo. Mahigit 170 milyong barrels ng Iranian oil ang naiwan sa dagat. Sa isang iglap naputol ang matagal ng ugnayan ng China at Iran. Isang strategic partnership na binuo sa loob ng maraming taon ang naapektuhan sa loob lang ng ilang oras. Ngayon isang mahalagang tanong ang lumilitaw. Sa susunod, uurong pa rin ba ang China o pipilitin na nitong dumaan gamit ang sarili nitong warships? Para maintindihan kung gaano kabigat ang tanong na ito, kailangan tingnan ang lalim ng relasyon ng Beijing at Tehran. Ang China ang pinakamalaking trade partner at oil customer ng Iran. Ginamit ng Belt and Road Initiative ng China ang mga Iranian ports, lalo na ang Chabahar, bilang mahalagang daanan ng kalakalan. Sa pamamagitan ng China, nakakaiwas ang Iran sa ilang epekto ng sanctions ng Amerika. May tinatawag pang ghost fleet ng mga tanker na lihim na nagdadala ng langis papunta sa mga refinery sa China. Kapalit nito, nagbibigay ang China ng teknolohiya, infrastructure at diplomatic support sa Iran. Sa paglipas ng panahon, naging malalim ang ugnayan ng dalawang bansa at naging strategic partner sila. At dito tumama ang galaw ng Amerika. Sa isang hakbang lang, gumuho ang sistemang ito na matagal nilang binuo. Ang Kharg Island, sentro ng oil exports ng Iran, ay nakalak. Ang Chabahar Port na alternative route ng China sa labas ng Hormuz ay nakalak din. Ang Bandar Abbas, pangunahing daanan ng pagpasok at paglabas ng kalakalan, ay sarado rin. Sa madaling salita, lahat ng ruta na ginagamit ng China para makakuha ng murang Iranian oil ay biglang nagsara. Pero hindi lang langis ang nawala. Unti-unti ring lumiit ang impluwensya ng China sa Middle East sa pamamagitan ng Iran. Ang bahagi ng Belt and Road Initiative na dumadaan sa Iran ay halos hindi na magamit. $1 bilyong na investment sa infrastructure ang naiwan na parang nakabitin. Pati ang diplomatic shield na ibinibigay ng Shanghai Cooperation Organization ay tila nawalan ng silbi. Dahil ang problema ngayon ay hindi na dinadaan sa usapan. Dinadaan na ito sa lakas ng naval power. At higit sa lahat, direktang naapektuhan ng energy security ng China. Mahigit 10 milyong barrels ng langis ang inaangkat ng China araw-araw sa pamamagitan ng dagat. 40% nito ay dumadaan sa Strait of Hormuz. Kung mawala man ng Iranian oil, kakayanin pa. Pero ang tunay na problema ay ang Hormuz mismo. Dahil hindi lang Iran ang pinanggagalingan ng langis. Kasama rito ang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait at Qatar. Halos lahat ng langis mula sa Gulf na ginagamit ng China ay dumadaan sa iisang makitid na ruta. At hanggat kontrolado ito ng United States, nasa kamay ng US Navy ang lifeline ng energy ng China. Hindi ito katanggap-tanggap para sa Beijing. At dito nagiging mas mabigat ang kahulugan ng simpleng pag-U-turn ng tanker na Rich Starry. Hindi lang ito ordinaryong galaw ng barko. Ito ang sandali kung saan nasubok ang claim ng China bilang global power sa mismong dagat. Ngayon narito na tayo sa pinaka-critical na tanong. Gagamit ba ng military force ang China para basagin ang blockade? Magpapadala ba ito ng sariling warships? Dahil sa totoo lang, napakahirap ng sitwasyon na kinakaharap ng Beijing. Bawat desisyon ay may malaking kapalit. Unang opsyon, subukan ng blockade gamit ang lakas ng militar. Kaya bang magpadala ng Chinese Navy ng mga barko sa Hormuz? Sa teorya, oo.
May overseas military base ang China sa Djibouti sa East Africa. Pero ang tanong, handa ba silang gamitin ito at harapin ang direktang tensyon laban sa US Navy? Ang People's Liberation Army Navy ay mabilis ang paglaki sa nakaraang 10 taon. May network na ito ng mga port mula Morocco hanggang Mozambique na pwedeng gamitin para sa military operations, pero ibang usapan ang Strait of Hormuz. Hindi ito tulad ng base sa Djibouti. Sa harap ng lakas ng United States sa lugar na ito, malinaw na dehado ang China. 3 carrier strike groups, mahigit 15 warships, tuloy-tuloy na air patrols at satellite surveillance. Kung haharapin ito ng direkta, isang bagay lang ang ibig sabihin, giyera. At sa ngayon, hindi handa ang China na pumasok sa direktang laban sa Amerika, lalo na habang may tensyon pa sa Taiwan. Kung pipilitin ng isang Chinese warship na basagin ang blockade, magkakaroon ng direktang banggaan sa dagat ng 2 nuclear powers. Isang sitwasyon na huling nakita noong 1962 sa Cuban Missile Crisis. Ikalawang opsyon ang tinatawag na gray zone tactics. Ito ang estilo na matagal nang ginagamit ng China sa South China Sea. Sa halip na warships, gumagamit sila ng Coast Guard ships at fishing vessels para ipakita ang presensya. Maaaring subukan ng Beijing na magpadala ng commercial ships na may kasamang Coast Guard escort. Hindi ito direktang military move, pero may kasamang pressure. Pwede rin silang magpakita ng presensya sa Gulf of Oman sa ilalim ng maritime security operations. Hindi nila direktang babasagin ng blockade, pero ipaparamdam nila na nandoon sila. Pero may problema. Ang taktika na gumagana sa South China Sea ay hindi siguradong gagana dito dahil ang kaharap nila ngayon ay hindi simpleng Coast Guard ng ibang bansa. Ang kaharap nila ay buong lakas ng US Navy. Ibang level ang risk. At kung magpadala ang China ng convoy na may escort tapos hinarang ito ng Amerika, mapapahiya ang Beijing sa harap ng buong mundo. Mawawala ang bigat ng kanilang sinasabing multipolar world. Ikatlong option, diplomasya at economic pressure. May hawak ang China na veto power sa United Nations Security Council. Pwede nitong harangin ang anumang resolusyon na magbibigay legal na basehan sa blockade ng Amerika. Pwede rin nitong suportahan ang Iran para bumuo ng international opposition. At higit sa lahat, may kakayahan ng China na gumamit ng economic pressure laban sa Washington, palalain ng trade war, magbenta ng US treasuries, at gamitin ang supply chains bilang sandata. Pero kahit anong gawin, wala sa mga opsyon na ito ang agad magbubukas ng Strait of Hormuz. Ang diplomasya ay mabagal. At sa sitwasyon ngayon, ang oras ang pinakamahalagang kalaban ng China. May tinatayang 130 araw na strategic petroleum reserves ang Beijing. Pero habang sarado ang Hormuz at wala ang supply mula sa Iran, mas mabilis na uubos ang reserba. Bawat araw, napipilitan silang umasa sa ibang sources tulad ng Russia, mga bansa sa Africa at Latin America, pero mas mahal ang presyo. Ikaapat na opsyon, maghintay at samantalahin ang pagkakataon. At sa totoo lang, ito ang ginagawa ng Beijing ngayon. Noong March, bigla nilang pinahinto ang export ng gasolina at diesel. Dahil dito, naapektuhan ang Japan at South Korea. Pinahina nila ang kanilang regional rivals habang kinokontrol ang sariling sitwasyon. Kasabay nito, nagsimula silang bumili ulit ng US LNG, isang galaw na dati nilang tinigil noong kasagsagan ng trade war. Ngayon ginagamit nila ang krisis para ibalik ito. Nagbibigay din sila ng fuel sa Southeast Asia para palawakin ang kanilang impluensya. Sa madaling salita, habang nasasaktan ng China, sinisigurado nilang mas nasasaktan ang iba. Ikalimang opsyon, bumuo ng permanenteng alternatibo na hindi dadaan sa Hormuz. Kasama dito ang mga ruta sa pamamagitan ng Gwadar Port sa Pakistan. Matagal nang pinaghahandaan ng China ang ganitong senaryo. At ngayon napatunayan ang halaga ng mga investment na iyon. Pero may limitasyon. Hindi pa kayang pantayan ng mga rutang ito ang kapasidad ng Hormuz. Pangmatagalang solusyon ito, hindi agarang sagot sa krisis. Kaya kung susumahin, hindi kayang harapin ng China ang Amerika sa militar. Hindi sapat ang gray zone tactics, mabagal ang diplomasya. Ang paghihintay ay gumagana sa maikling panahon, pero hindi habang buhay. Kaya maingat ang bawat galaw ng Beijing. Hindi sila basta sumusugal. At ang kanilang paghihintay ay may mensahe. Isang tahimik na pahayag na naghahanap sila ng tamang pagkakataon. Ngayon lumalabas ang mas malaking tanong. Gaano katagal kayang panatilihin ng United States ang blockade na ito? At hanggang saan ito kayang pigain ng China? Sa ngayon, napakalakas ng posisyon ng Amerika sa Hormuz.
3 carrier strike groups ang nakadeploy ng United States. Kasama rito ang USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford at USS George H.W. Bush. May mga F-35C at F/A-18E fighter jets sa himpapawid, mga Arleigh Burke-class destroyers sa dagat, P-8A Poseidon reconnaissance aircraft at mga submarino sa ilalim ng tubig. Higit 50,000 military personnel ang kasama sa operasyon. Sa madaling salita, kumpleto ang kontrol ng Amerika sa himpapawid, dagat at ilalim ng dagat. At sa rehiyong ito, walang katumbas na puwersa ang China. Pero hindi lang military ang laban, may kasamang economic pressure. Nagbanta si Donald Trump ng 50% tariff laban sa China. May mga paratang din na tumutulong ang Beijing sa Iran sa pamamagitan ng air defense systems. At ang planong pagbisita ni Trump sa China sa susunod na buwan ay bahagi rin ng mas malaking galaw na ito. Ang blockade ay hindi lang pang-militar, isa rin itong diplomatic leverage. Pero kahit ganoon, hindi unlimited ang lakas ng Amerika. Unang problema, ang sustainability ng blockade. Hindi madaling panatilihin ang 3 carrier strike groups sa Hormuz ng matagal. May rotation ng personnel, maintenance ng kagamitan at tuloy-tuloy na supply ng ammunition na kailangang isipin. At higit sa lahat kulang ang suporta ng mga kaalyado. Tumanggi ang United Kingdom, Germany at Australia. Ibig sabihin halos mag-isa lang ang Amerika sa operasyong ito. Ikalawang problema, nasasaktan din ang sariling mga kaalyado ng US. Mas dependent pa sa Hormuz ang Japan at South Korea kaysa China. Habang sinusubukang pigain ang Beijing, naapektuhan din ang energy security ng mga bansang ito. Isang malinaw na kontradiksyon. Pinoprotektahan mo pero sinasaktan mo rin. At ang ganitong sitwasyon ay hindi tatagal. Ikatlong problema, may kakayahan ng China na gumanti sa ekonomiya. Malaki ang papel nito sa global supply chains. May hawak din itong US Treasuries at kaya nitong magdulot ng sakit sa ekonomiya ng Amerika kahit walang direktang giyera. Ikaapat, nagsisimula ng subukin ng China ang blockade. Ang tanker na Rich Starry na umatras noong una, nakalusot sa pangalawang pagtatangka. Isang maliit na detalye, pero may malaking ibig sabihin. Ipinapakita nito na hindi perpekto ang blockade at kapag may isang nakalusot, posibleng may sumunod pa. Ayon sa BBC Verify, may hindi bababa sa 7 barko na konektado sa Iran ang nakatawid sa Strait of Hormuz mula nang magsimula ang blockade. 3 sa mga ito ay nasa ilalim pa ng sanctions. Ibig sabihin hindi kayang pigilan ng United States ang lahat ng dumadaan o sadyang pinipili lang nito kung sino ang haharangin. Hindi ito total na pagsasara ng daanan. Selective pressure ito. At sa mismong pagpiling iyon, lumalabas ang limitasyon ng Amerika. Para sa mga analyst sa China, ang blockade na ito ay isang paraan para manalo sa pamamagitan ng economic pressure ang hindi nakuha sa military action. Posibleng tama sila. Pero ang ganitong strategy ay may kapalit. Parehong napapagod ang dalawang panig. Ngayon dumating na tayo sa pinakamahalagang tanong. Kung magpapatuloy ang ganitong deadlock, patuloy ang blockade ng Amerika, hindi makalusot ang China sa diplomasya at patuloy na tumataas ang pangangailangan sa enerhiya. Hanggang saan ito aabot? Ayon sa ulat ng Channel 12, Israel, posibleng matapos na ang ceasefire sa lalong madaling panahon. Kapag nangyari iyon, babalik ang military operations at lalo pang hihigpit ang blockade. Sa pagdating ng USS George H.W. Bush sa rehiyon, lalo pang lalakas ang presensya ng Amerika. At habang tumatagal, lalo ring lumiit ang pagkakataon ng China na makialam. Kasabay nito, lalong gumugulo ang sitwasyon dahil sa ibang mga aktor sa rehiyon. Nagbanta ang Revolutionary Guard ng Iran ng matinding sagot. Pero sa totoo lang, kulang ang kanilang conventional capacity laban sa lakas ng US Navy. Ang kanilang fast boats at coastal missiles ay mga asymmetric weapons. May epekto pero limitado laban sa ganitong kalaking puwersa. At dito nagiging mas delikado ang sitwasyon. Habang mahina ang Iran sa dagat, mas nagiging agresibo ito sa lupa. Posibleng gumanti sa ibang paraan. Sa pamamagitan ng Hezbollah, Houthis at mga milisya sa Iraq. Samantala nagbibigay ng diplomatic support ang Russia pero limitado ang kakayahan nitong makialam sa militar. Abala ito sa sarili nitong conflict kaya hindi ito makakapagpadala ng sapat na naval force. Sa United Nations maaari nitong kondenahin ng sitwasyon pero doon lang iyon. Walang konkretong military action. At sa lahat ng ito, lalong nagiging malinaw ang isolation ng China. Ang pagitan ng mga salita ni Dong Jun at ng aktwal na nangyari sa dagat ay nagsasabi ng isang bagay.
Malakas ang pahayag pero limitado ang galaw at ang pagitan na yon ay maaring lumiit o lalo pang lumaki sa mga susunod na araw. Ngayon tingnan na natin ang mas malaking larawan. Ang blockade na ito ay hindi lang simpleng hakbang. Ito ay pag-alis sa huling baraha ng Iran. Mula nang magsimula ang digmaan, isa-isang nawala ang leverage ng Iran. Sa unang mga linggo pa lang, bumagsak na ang kanilang air defense. Mahigit 100 aircraft mula sa coalition ang pumasok sa airspace ng Iran. Tinamaan ang sentro ng Tehran at ligtas na nakabalik. Pati ang mga underground depot na dati ay itinuturing na hindi maaabot, napasok gamit ang B-2 bombers na may dalang malalaking bunker busters. Sunod na wasak ang kanilang naval power. Ang Bushehr Naval Base ay napinsala. Nabasag ang kanilang command chain. Ang headquarters ng Islamic Revolutionary Guard Corps ay na-target. Napatay ang mga key officials sa intelligence at operations. Humina rin ang kanilang proxy network. Tinamaan ng logistics hub sa Mehrabad at naapektuhan ang supply chain papunta sa Hezbollah at Houthis. At pagkatapos ng lahat ng ito, iisa na lang ang natitirang baraha ng Iran, ang Strait of Hormuz. Sa loob ng maraming dekada, ito ang pinakamalakas nilang panakot, isang simpleng banta lang na isara ang strait at kayang maapektuhan ang buong global economy. At nung nagsimula ang digmaan, ginawa nila ito. Sumipa ang presyo ng langis, naapektuhan ng Europa. Nagkaroon ng krisis sa fuel at protesta mula Ireland hanggang France. Pero ngayon binago ng United States ang laro. Sa halip na hayaan itong manatiling sarado, pinipilit nilang buksan ng strait. Nililinis ang mga mina, gumagawa ng ligtas na daanan para sa global trade habang sabay na isinara ang mismong mga port ng Iran. Hindi makalabas ang langis, hindi makapasok ang supply. Unti-unting bumabagsak ang kita. Kung dati ay gustong parusahan ng Iran ng mundo sa pamamagitan ng pagsasara ng Hormuz, ang sagot ng Amerika ay kabaligtaran. Bubuksan namin ang daanan pero kayo ang ikukulong namin. Ang sariling sandata ng Iran ginamit laban sa kanila. Bukas ang strait para sa lahat maliban sa Iran. Pagdating naman sa mga kaalyado, hindi buo ang suporta. Alam na ito ng Donald Trump mula sa simula. Bagamat sinabi niyang may sasamang ibang bansa, sa ngayon ay United Arab Emirates at Bahrain pa lang ang malinaw na sumuporta. Tumanggi ang United Kingdom, Germany at Australia. At ang France ay nananatiling may distansya sa operasyon. Sa ngayon halos mag-isa lang pinapatakbo ng United States ang operasyong ito. At dito nagsisimula ang malaking tanong. Hanggang kailan nila kayang panatilihin ang ganitong kalaking blockade? 2 carrier strike groups, dosenang destroyers, reconnaissance aircraft at mga submarino. Lahat ng ito ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na fuel, ammunition, rotation ng personnel at maintenance. Kayang gawin ito sa loob ng ilang linggo, posible pa sa loob ng ilang buwan. Pero kung taon ang pag-uusapan, halos imposible. Kaya ang tunay na tanong ay hindi lang kung gaano kalakas ang blockade, kundi kung sino ang unang mapapagod, ang Amerika ba o ang Iran? Para sa maraming bansa, lalo na ang mga developing nations, ang epekto ay ramdam agad. Tumataas ang presyo ng enerhiya. Ang India, South Korea at Japan ay kailangang humanap ng ibang supply ng langis, lalo na ang India bilang isa sa pinakamalaking oil importer sa mundo. Dati nakakabili ito ng murang Iranian crude. Ngayon napipilitan itong bumili sa mas mataas na presyo. Kung tatagal pa ang blockade, may seryosong panganib ng global recession. Ngayon ano pa ang kayang gawin ng Iran? Sa teorya may mga option pa, pero sa aktwal na sitwasyon, halos sarado na ang lahat. Pwede silang maglatag ng panibagong mines sa dagat. Pero dahil sa air superiority at surveillance ng Amerika, malamang mapipigilan agad ito. Pwede silang maglunsad ng naval operation. Pero wasak na ang kanilang naval capability. Ang Bushehr Naval Base ay tinamaan. Mahina ang fast boat fleet at limitado na ang coastal defense. Pwede rin silang gumanti sa pamamagitan ng pag-atake sa energy infrastructure ng Gulf states. Pero kapag ginawa nila ito, tuluyan silang kakalabanin ng Saudi Arabia at United Arab Emirates. Lalong lalalim ang kanilang isolation sa rehiyon. Pwede rin nilang buhayin ang kanilang proxy forces. Pero kahit iyon ay may problema. Nabasag na ang command chain ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Tinamaan ang logistics hub sa Mehrabad at putol ang supply chains. Bumagsak din ang peace talks sa Pakistan at halos kasunod agad nito dumating ang blockade. Malinaw ang mensahe, bumalik sa negotiation table o lalo pang titindi ang pressure. At ang pinakamahalagang realidad, araw-araw, unti-unting sinasakal ng blockade ang ekonomiya ng Iran. Kapag umabot sa zero ang kita mula sa langis ng Iran, sunod-sunod ang epekto.
Sahod ng mga sundalo, produksyon ng armas, pondo sa mga proxy forces, lahat ito unti-unting nawawala. At isang bagay ang malinaw, hindi kakampi ng Iran ang oras. Bawat linggo na lumilipas, lalo silang humihina sa negotiation table. Direkta ang mensahe ni Donald Trump, makipag-usap o tuluyang malubog. At kung dito pa natin lalong titingnan ang sitwasyon, may isa pang bagay na unti-unting nagiging mahalaga. Ang epekto nito sa mismong galaw ng oras. Hindi lang kung gaano katagal ang blockade, kundi kung paano nito binabago ang bilis ng desisyon ng bawat bansa. Dati, may panahon pa para maghintay. May oras para mag-obserba. Pero ngayon, mas mabilis ang pangyayari. Mas mabilis ang epekto. At mas mabilis din ang pressure. Isang maling galaw pwedeng maramdaman agad sa presyo, sa supply, at sa desisyon ng ibang bansa. At dahil dito, mas nagiging maingat ang bawat hakbang. Hindi pwedeng magkamali dahil kahit maliit na pagkakamali, may malaking kapalit. Ngayon may isa pang angle na dapat pagtuunan. Ang epekto nito sa mga bansang hindi kasali pero direktang naaapektuhan. Yung mga bansang walang barko sa laban pero ramdam ang bawat galaw. Sa kanila, hindi mahalaga kung sino ang tama. Ang mahalaga kung paano sila makakaiwas sa epekto. Maghahanap sila ng ibang supplier, mag-a-adjust ng budget, magtitipid ng resources. At sa bawat adjustment na ito, may natutunan sila. Unti-unti nilang binabago ang paraan ng pagdepende sa iisang ruta. At kapag nasanay sila sa ganitong setup, hindi na sila basta babalik sa dati. Ito ang tahimik na epekto ng krisis. Habang ang malalakas na bansa ay naglalaban, ang iba ay natutong maging mas independent. Ngayon isipin natin ang mas malalim na epekto nito sa hinaharap. Kung magpapatuloy ang ganitong pattern, posibleng hindi na maging sentro ang iisang choke point tulad ng Hormuz. Mas hahatiin ang routes, mas dadami ang options, mas iiwas ang mundo sa iisang bottleneck. At kapag nangyari iyon, bababa ang halaga ng mga lugar na dating kontrolado. Hindi dahil nawala ang importansya, kundi dahil may kapalit na. At sa huli, ito ang isa sa pinakamalaking pagbabago. Hindi lang laban ng bansa ang nangyayari, kundi pagbabago ng sistema. Isang sistema na unti-unting nag-a-adjust para hindi na maulit ang ganitong sitwasyon. At kapag nabuo ang bagong sistema na yon, maaaring hindi na bumalik sa dati ang mundo, kahit matapos pa ang laban. At sa dulo ng lahat, may isang simpleng katotohanan na lumilitaw. Ang ganitong krisis, hindi lang sinusukat sa kung sino ang nanalo sa laban, kundi sa kung ano ang nagbago pagkatapos. Dahil minsan, ang tunay na epekto, lumalabas lang kapag tapos na ang ingay.